Magandang araw mga ka-angels. Atin pong tunghayan ang chapter 4 ng ating kwento na pinamagatang Moments of Love. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click na rin po ng subscribe button, ganoon na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sweet, bakit ba iyak nang iyak si Benedict? Kinuha ni Hector kay Mylene ang kanilang anak na kanina pang pumapalaho ng iyak. Ewan ko ba, sweetheart? Wala naman lagnat si Benedict eh. Hindi naman gutom ang baby natin. Uy, ang gwapo't-gwapo talaga ng anak ko. Ipinagheli ni Hector ang sanggol. Abay, bakit ka naman nakikisabay sa pagsusungit ng panahon, ha Benedict Laqueza? Para bang nakakaintindi na ito habang kinakausap niya. Bigla naman itong tumahimik at tinitig na titig sa kanyang napangiti si Mylene. Naku, mukhang namimiss lang ng batang yan ang karga ng daddy niya. Halata nga, hayaan at naghikbi na. Patuloy na rin sa paghehel si Hector sa kanilang anak nang may maalala. Napansin naman ng kanyang asawa ang saglit niyang pagkatulala. Something wrong, sweetheart? I don't know, bigla na lang ako kinabahan eh. Kumusta na kaya si Gwen? Sa halip na sumagot ay iniabot sa kanya ni Mylene ang cellphone na nakapatong sa headboard ng king-size bed. Call her para makatiyak ka na okay siya, sabi nito. Kinuha naman niya iyon at sinimulang tawagan ang kanyang kapatid. Hello? Hello? Anang tinig sa kabilang linya. Napakunot noo siya nang tinig ni Gwen ang kanyang narinig. Manang Azon? Hector? Napatawag ka? Si Gwendolyn ho. Ha? Kuwan kasi. Lumabas lang sila sandali ni Vincent kasi may binili lang. Lumabas silang dalawa? Naririnig niya sa background na malakas din ang ulan doon. Oo. Bakit niyo ho pinayagan? Abay ang lakas ng ulan dyan ah. Kasi sandali lang naman daw sila eh. Sumasama nga. Hello, Manang Azon. Hindi na niya narinig ang sumunod pang tinig ng kanilang mayordoma, pumalit na roon ang nakakabing statics. Tuluyan ang naputol ang linya. At nang muli niyang subukang tawagan ito, ay wala ng signal sa kanyang cellphone. Shit! Pagmumura niya dahil bigla namang nagdilim sa buong mansyon. Stay here, sweetheart. Pabubuksan ko lang ang generator sa ibaba. Go ahead. Mabutit nakatulog na si Benedict. Kung hindi, lalo ito magmamaktol dahil sa dilim ng paligid. Napag-aralan ko ng resulta ng ultrasound at CT scan na ginawa sa ulo ni Julien, kumpadre. Malinaw iyong narinig ni Dr. Enrico Bernardo mula sa neurosurgeon ng Mauricio General Hospital sa Paete. Seryosong napatitig ito sa kanya. Nagpatuloy ito. Nagkaroon siya ng internal hemorrhage at kailangan nating i-drain ang namuong dugo na iyon sa kanyang utak. He needs to undergo craniotomy surgical procedure. Napapikit si Enrico. Alam niya kung gaano kakritikal ang operasyon na iyon dahil isa siyang medical doctor. Sa katunayan, siya rin ang administrator ng ospital na iyon. Alam niyang maging matugumpay man ang operasyon ay depende pa rin iyon kung paano magre-respond ang katawan ni Julien pagkatapos niyon. Gawin mo ang makakaya mo, kumpadre. Sa wakas ay nagawa niyang makaupuhap ng sasabihin sa kausap. Alam kong hindi ka Diyos, pero gawin mo ang lahat para mabuhay si Julien. Gagawin ko ang lahat na magagawa ko, kumpadre. Sa ngayon ay kailangan na muna nating isailalim sa operasyon iyan si Julien. And after the operation, I do suggest that you transfer her to one of the best hospitals in Manila. Mas kompleto at makabago ang kanilang kagamitan doon kaysa sa ospital na ito na pag-aari ng mama't papa ni Julien. Marahang tumangutango si Dr. Bernardo. Naiwan itong tulala sa kanyang opisina. Damn! Wala pang ilang minuto na nag-iisa ay biglang bumukas ang pinto. Bumunga doon ang kanyang asawang si Dr. Letty Bernardo. Ito ang tumatayong medical doctor sa ospital na iyon. Simula nang pumanaw ang mga magulang ni Julien
ay isang mag-asawa ng inuluklok nito upang mamahala sa ospital na iyon. 25-bed capacity ang naturang ospital. Kasinliit iyon ng isang district hospital. Maliit lang ang angkan ng mga Mauricio na pawang sa iba't ibang panig pa ng mundo nakabase. Kaya tanging sila na lamang at ang nag-iisa nilang anak ang itinuturing na kamag-anak ni Julien. Enrico, kamusta si Julien? She's not okay, Leticia. Problemadong tugon niya. Damn it! Hindi siya dapat mamatay hanggat hindi sila na ikakasal ni Francis. Then do something. Ilipat na natin siya kaagad sa Manila. Delikadong ibiyahe siya nang hindi naaalis ang dugong na mumuo sa kanyang utak. At sa klase ng panahon ngayon, mahihirapan tayong ibiyahe siya. Kasalukuyan pa ring nagsusungit ang panahon sa labas ng ospital na iyon. Where is Francis? I have no idea, Enrico. I tried to reach him, kaya lang ay naka-off ang kanyang cellphone. Pero nakausap ko na si Yaya Ading tungkol sa pagkakahulog ni Julian sa hagdan. At hindi rin nila alam kung paano ito nahulog doon. Damn that girl. Naglalakad siguro ng tulog. Nakarating sa hagdan kaya nahulog. Kitang-kita ni Enrico ang panghihina sa mukha ng kanyang asawa. Enrico, paano na tayo kapag nawala si Julien? Ang ospital na to. Tiyak na papupunta lang ito sa isang charitable institution. Hindi ba't iyon nga nakasaad sa last will and testament ni Remedios at Julius? Kung mawawala si Julian, ay mapupunta lahat ng kanilang ari-arian sa kawang gawa. Wala sa loob na napatango siya sa katotohanan ng iyon. Kung hindi sa mag-asawang Mauricio, ay matagal na silang isang kahig isang tuka. Dahil lang sa pagkakaibigan nilang apat, kaya nanatili ring masagana ang pamumuhay nila. Nagsimula lang ang paghihirap nila nung masunog ang garments factory nila na pawang mga imported ang lahat ng materyales. Ang factory ang pinakamalaking asset ng kanilang pamilya. Kaya nga nabaon sila sa utang nang pilitin pa nilang isalba ang negosyong iyon. Nasaan ba magaling mong anak, Leticia? Hindi ko nga alam. Kilala mo ang anak mo, Enrico. Mas madalas ay nasa kasiyahan niyon kaysa sa trabaho. Mabuting at hindi pa siya nabubuko ni Julian sa kanyang katamaran at pagpapasarap sa buhay. Galit na nagbuga ng hangin mula sa dibdib si Enrico. Lumabas siya roon upang tingnan kung isa sa ilalim na sa operasyon si Julien. Sinundan siya ng kanyang asawa. Nang mapadaan siya sa emergency room, ay kasalukuyan ng natataranta ang ilang helper doon sa pagpasok ng stretcher na sakay ang isang babaeng duguan. Napakunot noo siya nang makitang mukha ng babae. Julian? Napatakbo siya upang lapitan ito. Hindi pa man ito na-assist ng nurse at doktor, ay ipinapasok na naman ang isa pang lalaking sakay ng stretcher. Enrico? Nagtataka namang napasunod sa kanya ang kanyang asawa. Nang tuluyan na siyang makalapit ay napagtanto niyang may pagkakahawig lang palang babae kay Julian. Ang hugis na mukha nito ay katulad ng hugis pusong mukha ni Julien. Ngunit ang mga labi nito ay perpekto ang hugis. Walang maliit na hiwa sa itaas ng labi na tulad ng sa foreign actress na si Michelle Pfeiffer. Ganon kasi ang mga labi ni Julien. Nakuha nito ang peklat na iyon sa itaas ng labi nito nang madapa at magkaroon ng malalim na sugat nung bata pa ito. Sugatan man mga kamay at braso nito at kahit duguan ang ulo nito ay lutang pa rin ang makinis at maputi nitong kutis. Mestiza rin si Julien na namana naman nito sa ama nitong si Julius. Maya-maya pa ay ipinapasok na naman ng isang lalaking wala ring malay. Napansin niyang malaki ang sugat nito sa noo. Magkasama ba sila? Tanong niya sa isa sa mga nurses na may hawak ng records ng dalawa. Yes, Doc. Anong nangyari sa kanila? Car accident ho, Doc. May ilan hong residente na nakatira malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Nagmamadaling loob ho sila nang itakbo ang dalawang iyan dito. Nurse! Tawag ng doktor na kasalukuyan ng gumagamot sa kasama ng babaeng kamukhang-kamukha ni Julien. Iniabot nito ang wallet na natagpuan sa bulsa ng pantalon ng lalaki. Doc, heto ho ang driver's license ng lalaki. Vincent de Villa ang pangalan.
Tatawagan ko na ho ba ang relatives nila para ipaalam ang aksidente? Baling ng nurse sa kanya. Huwag! Malakas ang tinig na sabi niya. Nang makita niya ang pagtataka sa mukha ng nurse na kaharap niya, ay bigla siyang natauhan. Ang ibig kong sabihin ay, ibibigay ko na lang sa ibang ang trabahong iyan. As you can see, maraming pasyente ngayon. I-assist nyo na muna mga doctors natin. Yes, Doc. Sang-ayon naman ito. Pagkatapos niyang makuha ang wallet ni Vincent de Villa, ay nagtuloy silang mag-asawa sa operating room upang puntahan si Dr. Borromeo. Isinasagawa pa lamang operasyon ni Julian ay hindi na normal ang blood pressure nito. Doktor din si Enrico at base sa paggalaw ng eyeballs ni Dr. Borromeo ay alam niyang maliit na ang chances ni Julian para makaligtas. At habang pinapanood nilang mag-asawa ang naturang operasyon, ay pinagpapawisan na sila ng malagkit. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Alam niyang hindi na makakaligtas kay kamatayan si Julian. At wala siyang balak na hayaang mapunta sa iba ang kayamanang maiiwan nito. Enrico, where are you going? Tanong ng kanyang asawa. Hindi siya sumagot. Tuloy-tuloy siyang lumabas ng operating room. Bago pa siya makarating sa emergency room, ay nasa lubong niya ang nurse na itinutulak ang isang stretcher na kinalalagyan pa rin ng babaeng kamukha ni Julian. Kasunod nito ang doktor na nakita niyang gumagamot din dito. Anong gagawin sa kanya, Dr. Santos? Dr. Bernardo, kailangan lang ho natin ng stitch sa kanyang ulo. Kailangan hong mag-CT scan ang kanyang ulo upang makatiyak na walang naging pinsala sa kanyang utak sanhi ng pagkakaumpog nito. Dr. Santos, nakausap ko ng relatives ni Vincent de Villa, ang lalaking kasama niya. Nakausap sila sa akin na tiyakin ang kaligtasan ng dalawa. Hindi ko sinasabing hindi sila ligtas sa'yo. Nais ko lang pagbigyan ng kahilingan ng kanilang pamilya, kaya ako na lamang ang mismo mag-aasikaso sa kanya. Napatango na lamang ito kahit alam niyang nagtataka ito sa kanyang personal na pag-aasikaso sa dalawang pasyente. Saka na lamang niya poproblemahin ang paglilinis na gagawin niya sa planong naisip upang masagip sila sa napipintong pagkawala ni Julian. Bakit ba hindi pa rin bumabalik sina Vincent at Gwen? Naiiyak na wika ni Mika habang panay ang lakad niya sa living room. Nakaupo naman sina Nikki at ang nobyo nito sa mahabang sofa. Ang nobyo naman niyang si Carlo ay panayang dial upang tawagan si Vincent sa cellphone nito. Si Manang Azon naman ay namumutla na habang hinihintay na sumagot si Vincent sa tawag ni Carlo. Han, wala pa ba? Tanong niya nang lumapit siya kay Carlo. Hindi nila sinasagot ang tawag ko, Han. Please calm down. Baka naman hindi lang nila naririnig ang pagring ng telepono. Sabi nito. Bakit hindi na lang natin sila sundan? Sabi ni Nikki na tensyonado na rin sa kinauupuan nito. We can't. Sa lakas ng ulan, tiyak na umaapaw ng tubig sa ilog. Delikadong tumawid ang sasakyan sa sirasirang tulay palabas ng baryong ito. Sabi naman ng nobyo nitong si Teddy. Isa pa yon, baka kaya hindi sila nakabalik dahil nga natatakot silang tawirin ang tulay na yon. Maghintay na lamang tayo, ani Carlo. Hanggang kailan? Huwag mo sabihing ipagpapabukas natin ang paghihintay sa kanila. Wikang muli ni Nikki kay Carlo. Look here, walang mangyayari kung magsisigawan tayo rito. Calm down and we will wait for their call. Sansala ni Mika sa dalawa. Kapwa hindi na sila nagkibo ang apat habang si Manang Azon ay nagsisimula ng umusal ng isang panalangin para sa kaligtasan ni na Vincent at Gwen. I'm sorry, kumpadre. Ginawa ko na ang lahat. Subalit mismo ang katawan ni Julian na bumigay. Tumaas ang intracranial pressure niya at iyon ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Napatiimbagang si Enrico. Oo nga at naging interesado silang dalawang mag-asawa sa kayamanan ng magulang ni Julian. Ngunit kahit paano naman ay napamahal na rin ito sa kanila. Where is she? Mahinang tanong niya kay Dr. Borromeo. Pagkatapos niyang asikasuhin si Gwendolyn Laqueza, ang babaeng napagkamalan niyang si Julian kanina sa emergency room
ay dumiretso sa kanyang opisina at doon na niya naabutan si Dr. Borromeo na matamang naghihintay sa kanya. Hindi pa siya inahalis sa recovery room, kumpadre. Matama niyang tinitigan nito. 10 taon na niya itong nakilala. Siya ang nagrekomenda rito kay Remedios at Julius upang makapasok ito sa ospital 8 taon ang nakakaraan. Kumpadre, there's something I want you to see. Ano yun? Sa halip na sumagot ay muli siyang lumabas ng kanyang opisina. Umakyat sila sa ikalawang palapag ng gusali ng Mauricio General Hospital. Sa pinakadulong silid sila pumasok. Tumambad sa paningin ni Leopoldo ang wala pa ring malay na si Gwen. Hindi na ito duguan tulad kanina nang isugod ito sa emergency room. Malinis na ang mukha nito bagaman may ilang maliliit na gasgas. Maging ang ibang parte ng katawan nito, katulad ng braso at kamay, ay may galos din, bunga ng bubog ng nabasag na salamin ng sasakyan. Wow! I thought it is Julian ang tinititigan ko ngayon. Hindi pala. Sa unang tingin lang pala. Napapailing na sabi ni Leopoldo nang humantong sila sa silid ni Gwen at makita ito. Ganyan din ang naging reaksyon ko kanina. But after a closer look, mapapansin ka agad ang difference nilang dalawa. By the way, her name is Gwendolyn Loqueza. Car accident ang dahilan kaya siya naririto. Kamusta ang kanyang kalagayan? Well, within 24 hours ay magkakamalay siya. 24 hours pang hihintayin ko para malaman kung siya ang magiging kasagutan sa malaki kong problema. Hindi na siya nagulat nang may pagtataka itong lumingon sa kanya. What do you mean by that, kumpadre? I'll tell you in my office. Hayaan na muna natin siyang makapagpahinga. Binilin ko na sa mga staff na huwag magpapapasok ng kahit na sino sa kwartong ito maliban sa nurse na ini-assign kong magbabantay sa kanya. Kahit ang lalaking kasama niya sa aksidente. Inatasan ko na rin ang mga nurse at doctor na huwag munang magbibigay ng impormasyon sa lalaking kasama ni Gwendolyn tungkol sa kalagayan niya. Napangiti si Enrico nang makita ang pagkalitong nakabalatay sa mukha ng kanyang kaibigan. Inakbayan niya ito at iginiya upang lumabas ng silid ng babaeng maaaring lumutas ng kanilang problema. At dito na po nagtatapos ang ating ika-4 na kwento. Maraming salamat po!